dapat panghinayangan. Na kapag dumarata lang pagkakataon na parang ayaw mo nang maglingkod, ba't ganyan ang tao? Subalit pakikita ng Ama yung mga nakikinabang. At yung mga tao rin may takot sa Kanya, ang iisipin nila at dadamhin nila yung mga nakikinabang, hindi yung mga walang pakinabang. Sapagkat kung magbibilang tao ka nga naman, ano ang pakialam mo sa kapwa mo kahit may sakit sila? Ano ba nga ang pakialam mo kahit na napiperhisyo sila at nahihirapan? Basta ang mahalaga, ikaw, nakakaraos ka, di ba ga? Ngunit hindi nga gayon ang Kristo at hindi gayon ang Ama. Kaya ang malasakit, sa kabila ng pinagdaraanan mo sakit, nandun pa rin yung pagmamalasakit. Nandun pa rin yung pagnanasang makapaghandog, makapag-alay sa kabila man ng mayroong hindi naniniwala sa'yo, na sinasabing manloloko ka at hindi ka natotoo, nagagawa mo pa rin yung kalooban ng Ama sapagkat siyang nagsasabing, anak, lumuwal ka, tumugon ka, maglingkod ka. Kapag narinig ninyo yan sa tinig na maliit at sa damdamin ninyo ay nanahan, magawa nyo pa kayang tutulan ng Diyos na pinaglilingkuran ninyo. At yan ang pawang katotohanan na nararamdaman at naririnig ng mga naka-espiritong banal. Huwag mong alalahanin ang pangungutya at paghamak ng iyong kapwa. Ang alalahanin mo yung mga kapwa mong may makikinabang at pakikinabangan. Paano na? Kaya nga mahirap talunin at labanan ang katotohanan. Ngunit at pasubali, kung bilang tao ka, matatalo ka. Mananalo ang isa, kaya't inyong pakinggan ang mula kay Juan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayong, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo sa matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. Bakit kaya naitala pa ito? Kundi nga totoo at di nararapat. Sa makatwid ang nangungusap ay ang nagpapatotoo at ang katotohanan na ang Espiritu ang binaba at nagbahagi at upang ibahagi pang patuloy. Sa makatwid, mga mahal ko, paano sasabihin ngayon ng tao na naka-espiritu ako? Banal na espiritu ang nasa akin, kung ang inaalala lang ay ang pansarili at sa ilan na minamahal at pinagmamalasakitan, subalit walang pakialam sa maraming makikinabang. Mga mahal, yan ang Ama, yan ang Kristo. Subalit habang kinakalaban mo ang sarili mo para ipagtagumpay mo ang mabuting kaloob ng Ama, ang hirap pakibakahan bilang tao kayo. At yan nga ang wika ng Ama, ang Espiritu ko ang mananaig at dapat manaig sa inyo upang malabanan ang inyong kalooban at pagkataong kaisipan. Kaya't kung ang daan ng katotohanan ay nababatid ninyo at sumasa inyo, ang magbibigay daan ng katotohanan, ang sumasamba sa akin, sumasamba sa anak ko'y iisa lamang. Yaon ang Espiritu na sumasa inyong katauhan. Mga minamahal, mahirap mag-ulap ng pawang katotohanan kung ang ginagawa mo'y lisya sa katotohanan. Subalit mahirap magpatotoo sa kapwang hindi naniniwala at di magtitiwala sa iyo, lalo't nasira na ang paniniwala. Pinakamahirap ang masira ang paniniwala at pagtitiwala ng kapwa mo sa iyo. Sapagkat totoo ka man, tapat ka man, sa kabila ng katapatan at pagiging totoo mo, hindi ka pa rin matatanggap ng wala ng tiwala sa iyo. Subalit, ang Kristo man, hindi lahat nagtiwala. Hindi lahat naniwala. Nang sabihin, wasakin ninyo ang templong yan at sa loob ng 3 araw ay akin bubuuin. Sapagkat kay luwat itong itinindig. Taon ang binilang bago na itayo at pagkatapos ay wawasakin sa loob ng 3 araw ay may bubulik, muling magbabalik na hindi naunawaan ang matalinghagang mga salita at ang pawang katotohanan.
kaya't maraming nagalit at nag-aklas. Mga mahal, kung nababatid lamang ng tao ang pangungusap ng Espiritu ng katotohanan kung paano ka dadalisayin sa iyong paniniwala at pagtitiwala, magtitibay kayo na maghintay. Kung kailan ka ba makakalaya sa iyong kagalingan, ay makakamit ka. Kung kailan ka ba makakalaya sa pinagdaraanan, ay makakalaya ka nga. Ngunit gaano nga katotoo, samantalang tao nga ang nangungusap sa iyo? At sa mga sinasabi, napakarami mong pinagdaraanan. Yaw na nga ang hamon sa pananampalataya. Kung paano mo pagtitiwala ng di mo nakikita, na sa kabila ng mga hamon sa buhay mo, nandyan pa rin ang pakikisa mo at pakikipagtotoo mo, para na sa gayon, mapakita mong tapat kang anak niya. Mga mahal, sadyang napakahirap pakibakahan ang pagkikimbanal at pagpapakabanal. Subalit, sino nga ang mapipiling maging banal kung walang makikibaka? At sino nga ang mapipiling tapat at totoo kung wala mo ng pagdaraanan? Kaya't magalak kayo mga pinagdaraanan ninyo. Sa palagay nyo, hindi nyo kaya, ngunit nakakaya ninyo. Nang dahil sa amang nagbibigay ng lakas at tapang sa buhay nyo. Nagpapasigla, nagpapagalak at tumaaliw. Mapalad ka, anak, na sa kabila ng lahat na pinagdaraanan, lumalaban ka, kaya't patuloy na lumaban upang makamtan mo ang tagumpay. Sapagkat ang wika nga, anuman ang hamon, may pagdaraanan ka. Subalit lahat ng hinamon at nagtagumpay, tapos na ang pinakibakahan, wala nang naramdaman ni anuman. At siyaon ang dapat nyo mapagtagumpayan bilang nilalang. Kung paano ninyo mapagwaway-gawan at may pagwawagayway, kung paano ninyo sasabihin, salamat sa iyo, Ama. Ang tapang at lakas ko'y sa iyo nagmula. Ang kapayapaan ko'y kagalakan, ikaw ang nagbigay. Sa kabila ng kabilaan ng aking pagdaluhong, kung paano nila ako'y tibagin at gibain at guluhin. Subalit nandyan ka, pinatatag, pinatibay mo ako. Mga mahal, naway maging isa kayo sa magsusumigaw na pinatatag, pinatibay mo ako, Ama, salamat sa iyo. Nawa isa kayo sa napili at naging tapat upang masabi ninyo sa inyong pinagdaanan, wala kayong naging kaakibat, wala kayong naging kaakibat, at walang magiging kaakibat, puro kaakibat na lamang, yaong amang tapat. Yaw ng pawang katotohanan, mga mahal ko, sapagkat ang wika nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na pagtitibayin mo sa isip mo at paniniwalaan upang sa kalooban mo'y magbigay sigla at magpaalab ng pagmamahal at magbuhay ng pag-asa. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nabigo ka ba? Ngunit ang ama mo'y hindi marunong magbigo sa buong panahon. Binagyo ka ba? Ngunit ang ama mong nagbibigay bagyo na nagpaparam at hindi sa buong panahon, ang siyang naging kaakibat at kasama mo. Ang kapwa mo yaan, sa pagtatawa, masaya sila kapag pinagtatawanan ka. Ngunit ang ama mo, tatalikuran at tataligdan mo, malulumbay dahil sa kapwa mong nakinig ka at sumunod ka. Kaya't ang wikang maliwanag, gawin mong marapat ang sa akin, anak. Tulad ng wikang, lumuwal ka, sumulong ka, tumupad ka, tupdin mo, alalaong baga. Yaon ang mga katagang dapat pakinggan ninyo. Yaon ang mga katagang dapat pinagninilayan nyo. Sapagkat kung bilang tao'y hindi sasambitin ng gayong kataga, at kung bilang pagkataong kaisipan at bilang masamang espiritu, walang daratal na gayong kaisipan. Sa makatwid, habang nangungusap sa inyo ang gayong mga kataga, ang sinasambit at tinuturan, hindi mula sa tao, hindi mula sa masamang espiritu, kundi mula sa nagtalaga na nabuhay kayo sa lupang ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ito ni Tomas. Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula sa Ama, ang ginagawa ko at inyong nakikita. Mula ngayon ay kilalanin na ninyo siya at inyong nakita. Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat ganang Kristo at ganang Heso Kristo, ganang pagkatao ay walang gagawin tutup din, kundi ang ginawa ay maliban ang gawa ng Ama na ibinaba at pinasilay upang tupdin ng tao sa lupa ang maging isang tunay na huwaran ay sumunod sa isang nagbigay tunay na halimbawa. Mga mahal, ilan nga kaya ang sa kabila ng mga pinagdaraanan ay magnanasa pa rin maglingkod, magnanasa pa rin magsabing, Panginoon ko at Diyos ko, salamat sa mga binahagi mo. Panginoon ko at Diyos ko, salamat sa mga naganap sa buhay ko. Panginoon ko at Diyos ko, patuloy mong gamitin ako. Panginoon ko at Diyos ko, patuloy makilala kita. Ilan kaya ang magsusumigaw na habang dumaranas ng sakit, karamdaman, ng hirap, ay masasabing, Panginoon ko at Diyos ko, itawid mo ako. O magsasabing, ayoko na, tapos na. Mga mahal, ang daan ng katotohanan ay binahagi at pinakita ng isang katauhan na nagkatawang taong tulad ninyong may laman at buto. Ngunit, sa pamamagitan ng pagkakatawang taong walang buto't laman, ay nagbahagi ang Ama upang maipakita naman ang totoong pinagmulan maliban sa mga apostol na naging kasama na may buto at laman. Mga minamahal, ang naunang nagbigay ng bahagi ay may buto at laman baga? Wala. Subalit ang mga binahaginan ay may buto at laman, yaon ng mga apostol na naturingan. Kaya't ang mga tumalima at sumunod, ano baga ang kaganapan at naganap sa buhay nila? Subalit, na ipagpatuloy ang gayon at pakiging isa't mabuti nang dahil sa Espiritong nagpatatag, nagpatibay, at nagbigay liwanag upang mawawaan nila ang bawat tutuparin at tutupdin. Sa makatwid, mga mahal ko, yaon ang patotoo ng Espiritong sumasa inyo ang magpapalakas, magpapatatag, magpapatibay din ang loob nyo upang mabigkas ninyong marapat at matupad ninyong dapat at masuong ninyo hanggang matagumpay ninyo, mapagtagumpayan lahat ang mga pinagdaraanan nyong ngayon pala ay kay hirap nang matapos ay kay gaan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang taas nga ng kamay, taas nga ang kamay ng mga lingkod sa iba't ibang paglilingkod. Sa makatwid, iba't iba rin ang mga pinagdaraan ng pagsubok. Suko na ba kayo, mga lingkod? Iba't iba pinagdaraanan. Iba't iba ang pinagdaraanan at pagdaraanan pa. Subalit iisa lamang ang nagtatawid ng daan ng katotohanan upang matahak ng totoo at nakikipagtotoo sa Ama. Mga mahal, pinakamahirap
ang saktan ka ng kalooban. Ang pisikal na sugat, madaling gamutin kapag nakikita. At maraming pamamaraan para ilapat dyan sa balat mo na wala ring magpapagaling kundi Ama. Subalit ang damdaming nasa puso na hindi nakikita. Walang gamot dyan, kundi banal na salita at pagmamahal ng Ama na siya rin ang pagmumulan ng kagalingan. Buhay ba ang Ama? Kaya iba ang paggagamot sa labas na pisikal at sa loob na pang-espiritual ang dapat na kailangan. Kaya, nasumpungan nyo na ba ang daan ng katotohanan? Nakilala nyo na ba ang totoo at tapat na nagbibigay sa inyo ng katotohanan? Mga mahal, walang taong may kakayahang ipagsigawan ang kakayahan ng Ama, maliban ang Espiritong nagbahagi sa mga anak niyang nagsusumigaw na para sa Kanya. Kaya't patotohanan ninyo, ang Espiritu niyang sumasa inyo at hindi ang banal ay naparam at ang masama ang pumalit sa katauhan niyo. Buhay ba ang Ama? Tayo nga kayo, tayo. Tayo. Tayo, sige nga, tayo. Isang cups nga para sa Kanya. Isang cups para sa Kanya. O, yung isang cups. Pag sinabi sa Kanyang lumakad, hawakan nyo lang siya, huwag nyo hahatakin. Hawak lang. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya, ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Hanapin nyo yaong Ama, sa puso't isipan mag-ahari siya. Walang malayang sinuman sa magaganap at pinatutupad niya. Kaya't magalak kayo at magpugay sa mga kaganapang mga pinagdaraanan. Kapag nahulagpusan at napagtagumpayan, nasumpungan nyo nga ang katotohanan. Magiging kaysa kayo sa tuwina na magsusumigaw, Diyos ang may buhay sa buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Opo, opo. Opo. Sige po. Kayong dalawa, tumayo pa roon. Hawakan nyo lang ang palad niya. Hahawak lang siya sa palad nyo. Hindi siya hahatakin, hawak lang. Tayo, kapatid. O, tayo. Huwag nyo hahatakin, hawak lang. Siya hahawak sa inyo. Titingnan natin. Tingnan nyo kung mabigat ba siya. Opo. Tayo, pabayaan nyo siya ang humawak sa inyo. Upo. Tayo. Siya ang kukuha ng persya. Huwag kayo hahatak sa kanya. Upo. Tayo. Yan ang malakas ang pananampalataya. Upo. Tayo. Buhay ang Ama. O, tayo. Mag-unahan kayo, ha? Tayo. Sige, relax. Hingang malalim. Tayo. Walk, walk, walk. Sige. Alam kong may magagawa
ang Ama. Lakas ng loob kailangan. Sige, titingnan nyo kung papaano. Ganang pagkatao, walang gagawin sa inyo. Sulong, panaligan mo na hindi yan maninigas. Alam kong may magagawa ang Ama. Sulong, alam kong may magagawa, dahan-dahan ang pagbalikwas, ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Upo muna. Manalig o mangkin at tanggapin. Hambing sa batang nagpapatalalan. Humuhugot pa na ng lakas. Kumisa'y mapaupo. Subalit ang matapang, tumitindig kahit tumihingal. Hanggang sa hindi niya namamalayan, tumatatag na ang binti niya, ang litid niya, ang tuhod niya, ang balakang niya. Sapagkat naunang lumakas ang mga kamay nang dahil ang spinal niya, mauunang lumiksi at tumibay ang mga kamay ng isang normal na katauhan. Hanggang sa ang mga paa, unti-unti nang dumadaloy ang tibay at tatag. Sa hindi namamalayan, nakahahakbang na silang mag-isa, nagugulat ang ina't ama o dili kaya'y mga yaya o katulong nila. Mga mahal, yaan ang isa-isip at isa-puso ninyo, sapagkat walang magpapalakad na tao. Ano man ang gawin sa inyong proseso at gamot ng kapwa nyo tao, ang Ama pa rin ang magbibigay ng tunay na paghakbang. Di ba ga? Kayo marunong sa siyensya. Science, alam ninyo, sino nagpapalakad? Ang tao ba? O ang Ama? Pawang katotohanan. Ginagamit lamang na instrumento ang lahat para sa inyo, subalit ang Ama ang nagpapaliksi, nagpapatatag, nagpapatibay, nagpapalakad. Kaya't kamtin ninyo at kilalanin, yamang inihayag at iniulat sa inyo ang daan ng katotohanan at buhay, sama at anak, pagmumulan, magmumula na tuwiran. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay bang Ama? Mula kay Mateo. Darating ang anak ng tao bilang hari kasamang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari,
Sa mga nasa kanan, halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mga minamahal, yaan ang dahilan kung bakit ang mga nagnanasa na makaparoon sa kaharian ng Ama ay may pagdalisay. Sapagkat iba ang tutunguhan, iba ang tatahanan, iba ang maghahari at tunay na maghahari. Isa ba kayo sa naglalayon at nagnanasa na pumaroon at makaluklok sa kanan? Kung magkagayon, tiisin ninyo, batahin ninyong mga karampot at kakaunting sandali na inyong mga pinagdaraanan, sapagkat ang lahat ay may katapusan at hangganan. Subalit, nang matagpos at matapos ninyo, napakilala nyo sa Ama ang katapatan ninyo, nakita niya ang katotohanan na tapat nga kayong anak niya, siya rin ang magbibigay ng laya at paglaya sa lahat ng tapat na naging anak niya. Mga mahal, sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Kumusta? Tanungin ko nga kayong dalawang nagpalakad sa Kanya. Mabigat ba siya? Yan. Bakit kayo ay pinatimtim sa Kanya? Upang maramdaman ninyo, ganyan ang taong hindi makalakad, mabigat. Ano pa kaya yung patay? Bakit? Sapagkat siya hindi nila paglakad, hindi nila kayang pwersahin ng sarili, nagpapabigat sila sa inyo. Sapagkat sa inyo sila kumukuha ng pwersa. Kaya, makapagkakarga ba ang mahina? Yaon ngayon ang ibig kong ituran sa inyo, mga mahal ko, kung bakit may ginamit na katauhan, ganang kuntsing walang karunungan. Walang kuntsing na makakabatid nito. Subalit ito ang ibig kong ituran. Tao, kanino kayo kumukuha ng lakas? Kaya't ang Ama ang bumibit-bit sa inyo. Siyang paghahakatan ninyo at paghahatakan, paghuhugutan ng lakas nyo at tibay, upang kayong mga mahihina at marurupok, huhugot kayo ng lakas. Kung kayo kayang mga nag-akay sa Kanya ay lampa at pilay, maaakay nyo siya. Kaya't sinong pilay na taga-akay? Kailangang diretso na kung humakbang ay tapat na hahakbang sa tuwid na daan. At kung bulag naman kayong nagtindig sa kanila, mailalakad nyo ba sila at maihahambang? Hindi nyo kayang ihambang o hihakbang sila, sapagkat di nyo makikita ang pinagdaraanan ninyo at daraanan nyo. Sa makatwid, mga mahal ko, ganang pagkataong talino'y di masasambit ito, ganang inyong pagnilayan at bulayan. Kailangan kayong mga magiging dapat paghugutan ng lakas ng kapwa nyo, ang tunay na malakas at matibay. Sa gayon, ang mahihinang kapwa nyo, sa inyo nga kukuha ng lakas, patuto naman kayong pinaghuhugutan at pinagkukuhanan, sa Ama naman magmumula upang patuloy nyong may pamahagi sa kapwa nyong mahihina. Buhay ba ang Ama? Kaya may hinihirang, pinataas kanina ang mga kamay ninyong mga hinirang, itaas nga muli ang inyong mga kamay. Marami na ang hinirang. Mapaghuhugutan kaya kayo ng kapwa niyong mga lampa? Makapagdudulot kaya kayo ng katatagan sa kanila? Makapagbibigay kaya kayo ng lakas sa kanila? Kung magkagayon at makapagdudulot kayo ng lakas at tibay sa kanila, nawa nga, makapagbigay kayo ng lakas, hindi ng karupukan, ng tatag, hindi ng kalampahan. Sapagkat, kung papaano nyo napaduduwag at napalalampa ang kapwa nyo, napalilitot na pagbibigyan ng kaguluhan at binibigyan ng kaguluhan, ilan kayang ibayo ang daratal din sa inyo?
Sapagkat sa halip na kayong magpalakas, magpatatag at magpatibay, sa halip na kayong magbigay kapayapaan, kayong nagdudulot ng kalituhan at kaguluhan, kayong nagbibigay ng kapaklahan, ng kahinaan at karupukan. Sinabi niyong maliwanag, mga lingkod kayo. Hindi kayo magiging lingkod kung wala ang maglilingkod at nag-aatas ng paglilingkod. Kung magkagayon, mga mahal ko, patotohanan ang nagsasabing, Panginoon ko at Diyos ko, hindi kita iniiwanan, tao lang ang iniwanan ko. Kung hindi nyo iniwanan ng Ama, masasandigan kayo ng kapwa nyo. Maaaliw kayo at makapag-aaliw din naman kayo. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat kung may nagugupong kapwa nyo tao, masasabi nyo, lakasan ang loob mo, di ba sa Diyos tayo? Makapagpapagupo ba kayo? At makapagsasabi ng panghihinap at magiging lampas sila? Paanong nasabing, lingkod kayo? Mga mahal, ang mga tagasunod. Itaas nga mga tagasunod. Kung tunay din kayong mga tagasunod ng Ama, hindi nga ba't sasabihin ninyo, ang aming sinusundan ay totoo, kaya't dapat kaming maging totoo rin. Sapagkat ang sinusundan nyo'y daan ng katotohanan, ngunit ang mga naglingkod sa daan ng katotohanan at pinaglingkod para makita ang daan ng katotohanan ay dinalisay din. Kung magkagayon, ang daan ng katotohanan kung tunay na sumpungan ng mga tagasunod at naglilingkod, hindi nga ba't magkaisa at magkasama sa saya at ligaya, sa hirap at ginhawa, sa kalumbayan at kagalakan. Sapagkat yaon ang Ama at Kristo, yaon ang Ama at Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natutunto ng katotohanan, matutunto ng katotohanan, masusundan ng katotohanan, matutupad sa katotohanan ang mga nagnanasa ng katotohanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Kapag pinasasalamatan ka ng kapwa mo, na nang dahil sa iyo, nagliwanag sila. Ikaw na nasa katotohanan, nanliliit ka. Ikaw na nasa katotohanan, nanlalamig ka. Sapagkat nasa isip at damdamin mo, Diyos ko, habang marami ang naniniwala sa akin, lalong dapat ako magpakatotoo. Habang pinagsisigawan nilang salamat at sila ay nakabtan ang liwanag, lalong dapat ikay maging tapat. Kaya't napakahirap ng pinakikibakahan para patuloy kang maging tapat at maging totoo sa kabila ng mga pinagdaraanan mo na nagpakatotoo ka at nagpakatapat. Ngunit mayroon pa rin sa iyong hindi totoo tapat ng pananaw sa iyo, ikay isang taong manloloko. Ganyan ang mga totoo at tapat na likod. May mga pinagdaraanan. Subalit sa mga pinagdaraanan, walang nakakabatid at nakakasilay malipat at mararapat maliban ang nagbigay daan upang masumpungan ang katotohanan. Mga mahal, hindi lang kayo ang dumanas nito. Ang higit na dumanas ay ang naging daan ng katotohanan. At ang mga kasamang naging daan din ng katotohanan sa panahon ngayon, yung mga apostol na naging daan at matuwid ay tinahak. Na ngayon ay binabaybay at binabasa. Subalit, ano ang panlaban? Paano makalalaban? Hindi nga ba't ang matibay na loob at katapatan ng kalooban ng Ama ang sandigan at daanang katotohanan? Ang Anak ang hari ng pinakahari at magiging hari na marapat ng buhay ng sinuman upang kamtin ang marapat na maging galak pagkatapos ng lahat. Nek karameneyahana, nek karameneyahana,
Nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Dinanas niyo na ba ang nag-iisa kayo sa tahanan? Na habang nag-iisa kayo, wala kayong kaniig kundi ang Espiritu Santo? Na wala kayong iniiyakan at pinagluluhaan maliban ng Diyos na hindi nyo nakikita? Sa inyo bang pagluha, lalo ba kayong nanlambot, nagulo ang isip, o napayapa kayo at lumakas kayo? Kung nanghina kayo at lalong nagulo, hindi siya ang dinulugan nyo. Ngunit nang lumakas kayo at pumayapa ang isip nyo, siya nga ang tinawagan nyo at narinig naman kayo. Ngunit sinabi ba sa inyo, anak, wala ka ng pagsubok? Hindi yan totoo. Sapagkat habang nabubuhay ang tao, kaakibat ito. Subalit, lahat ay tinatapos din naman ng Ama, nang dahil siya rin ang nagtatapos at nagwawakas ng buhay na pinahiram niya kanino man. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, walang ibang paghuhugutan ng lakas at magiging daan ng matuwid at katotohanan, kundi ang natatakot ba kayo? Natahakin ang daan ng matuwid? Tanungin naman kayo, kayo namang mga nakikipagtotoo at nagpakatotoo, maghapon ba kayong lumuha? Maghapon ba kayong nalungkot? Maghapon ba kayong umiyak? Sa kabila ng inyong pinagdaanan, sinong nagparam ng luha nyo, nagpalakas at nagpagalak? Sa makatwid, napatotohanan ba ninyong may Diyos? Pagpatuloy niyo ang pagsamba at pagkilala. Sa papaanong paraan, ginamit kang manggagamot, ikaw rin nagkakasakit. Ba't nanggagamot ka? Ba't sa iyong sarili hindi mo magamot? Yan ang naganap na, hindi na iba yan. Tapos na yan sa istorya ng Kristo. Kung tunay kang anak ng Diyos, ba't di ka bumaba dyan at iligtas mo ang iyong sarili? Ang tanong ko sa inyo, sino ang manunukso? Ang Ama ba o ang kalaban? Sino ang nagsabi sa Jesus, gawin mong bato yan, gawin mong tinapay ang bato na yan? Ang Ama ba? Siya ba humamon? Lumundag ka dyan at sasaluhin ka ng mga anghel mo. Ang Ama ba? Sambahin mo ako at lahat na yung nakikita mo at di mo nakikita ibibigay ko. Sino bagang? Kung magkagayon, sino rin ang humamon kay Job? Sino? Sino rin ang humamon kay Job? Kung magkagayon, hindi pala ang Ama at hindi tao ang humahamon at nanunubok. Bakit may taong nanunubok sa kapwa-tao? Sa makatwid, satanas ka! Kay satanas ka, sapagkat hinahamon mo ang kapwa mo, sinusubukan mo ang kapwa mo, ginamit ka ni satanas para labanan mo ang kapwa mo at amunin mo ang kapwa mo. Ba't mo sinusubukan? Mula sa unang tipan hanggang bagong tipan, baybayin ninyo kung tao ba ang nanunubok o ang Ama. Kundi si satanas, ginagamit ang kapwa-tao. Kung magkagayon, magnilay kayo tao. Hinahamon ko kayo. Mula sa unang tipan hanggang bagong tipan, baybayin ninyo kung sinong humamon kay Job sa Jesus. Kung magkagayon, ba't sinusubukan nyo ang kapwa nyo tao? Sino kayo? Ano kayo ngayon? Sama ba kayo? Magnilay, magbulay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't kung papaano nyo sinusubukan ang kapwa nyong nagpapakatotoo, kayo rin may pinagdaraan hindi nyo nalalaman. Na habang nahihirapan at pinahihirapan ninyo ang kapwa nyo sinusubukan, mas mabigat ang sa inyo'y daranasin. Sapagkat inihulat ang katotohanan,
hindi inalam ang katotohanan. Pagkatapos sasabihin ng tao, maka-Diyos ako? Sa Diyos ako? Bakit nyo sinusubukan ang kapwa nyo? Baybayin nyo ang aking tinuturan kung sa banal na espiritu kayo. Anong sinabi ng Ama kay Satanas? Satanas! Ano ngayon ang ginagawa ng aking anak? Saan ka nagmula? Kaya ka lang naman sinasamba ng anak mong si Job na yan dahil pinagpapala mo siya. O sulong subukan mo siya. Huwag mo lang siyang papatayin. Sino ngayon ang nanubok? Ang Ama ba? Tao, may pagsisigawan ko ito sa inyo sapagkat ito'y totoo. Kailanman ay hindi nanubok ang tao. Ang tao sinusubukan ng Ama. Ang nagpahintulot. Subalit si Satanas ang nanunubok. Kaya kayo, sinusubukan nyo kapwa nyo. Hindi ang Ama ang nagbigay sa inyo nito, di banal na espiritu, kundi ang masamang espiritu para gupuin ninyo ang kapwa nyo mahina. At gusto'y sumunod sa inyo at mapasunod ninyo. Subalit ang wika ng Ama, anak, tibayan ang loob mo. Sumunod ka sa akin, huwag sa kapwa mo. Kaya ano naman ang dinating ng Ama kay Job, mga kaibigan niyang mapangutya, na kunwari tumutulong. Ngunit ano ang dinaya? Para magyupo itong si Job at sinabi, aminin mo ang mga kasalanan mo, nagkasala ka. Ba't ka ganyan? Mapakarami nilang pinagsabi-sabi at sinambit ay ganon at ganyan. Subalit sino pa rin ang tama? Si Job pa rin. Sapagkat tinurang maliwanag sa kanya, tandaan mo, kung hindi ka ang manghihingi ng tawad para sa 3 mong kaibigan, hindi ko patatawarin. Kayo ba'y naging daan para sa kapwa nyo? Magalak kayo. Magalak kayo at magpuri sa Ama. Paano nyong nasusubukan ng kapwa nyo? Kayo bang makapangyarihan? Kayo bang may kakayahan? Wala kayong kakayahan at kapangyarihan. Ang lahat ng kakayahan at kapangyarihan ay sama. Ngunit hindi ito matanto at mawari ng tao. Sinusubukan mo kung totoo ang kapwa mo. Sinubukan ka rin kung tapat at totoo ka. Nagtalusira ka? Sinong talusira? Bilang tao. Ngunit ang Espiritu Santo, hindi talusira kahit kailan at magpakailanman. Subalit pakatandaan ninyo, hindi lahat ng tao na nagsalita ng di totoo sa palagay ng kapwa-tao na di nagaganap at di pa natutupad ay lukloko at manluloko. Baybayin ninyo ang istorya ni Moises. Hanguin mo sila, dalhin mo sila sa lupang pangako. Subalit hindi pagdakay na kamtan. Ngayon, sinong magbabaybay nito sa inyo? Kaya bagang isiwalat ni Constancia ito, saan huhugot siya ng talino? At ang wika, kunin mo sila sa Ehipto at dalhin mo sila sa lupang pangako. Doon ay kakain sila sa hindi nila tinanim. Mag-aani sila sa hindi nila itinanim. Makikinabang sila sa hindi nila pinagpagalan. Subalit pinahintulutan mo ng matigang at walang mainom, gutumin at walang kainin. Kaya nag-aaklas na't nagagalit, ibinaba ang mana. Nagreklamo sa mana, hindi makakain ng karne, ibinaba ang pugo. Tao, ganyan kayo, di ba? Marami kayong reklamo, di ba ga? At ngayon, paano niyong paniniwalaan ito? Tao rin ang kaharap nyo at nangungusap sa inyo. Subalit, magsuri kayo kung babaybayin ninyo. Paano niya itong mabibigkas? Saan niya huhugutin at paano niya magiging ganap ito? May sisiwalat kung bilang tao. Matatalino kayo. May talino kayo. Kaya't kung tunay na nasa espiritu kayo, mawawawaan nyo ang tinuturan ko
mararamdaman nyo ang katapatan ko. Sapagkat wala akong binigkas na hindi totoo, kaya binabaybay ko at pinababaybay ko sa inyo, at kayo mismong maghanap at magbasa, nang sa gayo'y matanto nyo at mawarin nyo ng ganap. Sino ang huhamon at humahamon? Sino ang kinakalaban at lumalaban? Sino nanunubok at sinusubukan? Sagutin nyo lahat ito. May sentido kumun kayo, gamitin nyo, tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kung minsan ang maliit ay napalalaki, ngunit sa tao ang maliit na sunog ay napalalaki niya at napalalawak. Sa maliit na dila niyang matabil, na sanga-sanga. Kaya pinuputol din ito kung magkamisan. Nang sa gayon, matapos na ang pagngalangala. Mahal na mahal ko kayo, kaya't ang mga nakakakita at nakakita ng daan ng katotohanan, umiiwas na sa gayong mga pag-uugali. Tinatalikdan na nila ang di gayon at tama, ang tinutupad nila at hinahanap, sapagkat nakita nila at nasumpungan ang daan ng katotohanan ay ang buhay at liwanag. Tao, magnilay kayo. Kaya kung papaano kayo, kapwa nyo tao, ay tapat kayo. Pabayaan nyo lang kung totoo at tapat kayo. Subalit yung hindi tapat at totoo sa inyo, napalagay nyo kayo totoo at tapat, bayaan nyo ang ama humatol at huwag kayo. Yaon ang totoo at pawang katotohanan. Kaya't kung nasumpungan nyo yung daan ng matuwid, patuloy kayong maaliw at magagalak. Sa kabila man ang inyong pinagdaranan, kayo'y nililibak, kinukutsa at pinararatang at pinagbibintangan, hinahamak at pinagtatawa ng walang hanggan. Na wala kayong batid sa bukas at daratal pang panahon. Ang mahalaga, kayo'y totoo nga upang masambit niyong tama at marapat na tapat nga kayo, na di kayo nakapagsalita ng di masakit sa kapwa nyo at di kayo nakapagsalita ng ikasisira at nakasisira ng kapwa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang tapat at totoong tao nakikipagtotoo kahit kanino, subalit yaong mga hindi totoo sa kanya, pagtalikod iba. Subalit hindi pa rin natitigatig at nababahala ano man ang sinasabi ng di totoo sa kanila, sapagkat ang tapat at totoo, may pinipigil na damdamin sila. Kaya ang bibig nila ay sarado. Hindi sila nagbibigkas ng kung ano-ano, sapagkat batid nila. Pagkatapos sinabi, hindi na makukuha pa. Paano kung mali pala't ama ang magpaparusa? O tao, yan ang daan ng katotohanan at buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Natugunan na po ba ng Diyos ang inyong mga tanong? Ako mamaya pa lang ako makikinig, kaya palagay ko tinugon din ako. Hindi po ba? Matagal bago ako. Dapat mga 1:30 lumabas na ako eh. Hindi po ako lumuluwal kapag hindi ko pa naririnig ko. Wala pang tinutura na lumuwal ka na. Bakit po? Ayaw akong lumuwal ako dito bilang tao. Sapagkat tao lang ako, may pinagdaraanan akong hindi nyo nababatid. Kung ako'y luluwal na bilang tao rito, anong magagawa ko? Anong masasabi ko? Baka magkamali ako. Diyos ko, tama ko. Mahirap po. Mahirap. Ngayon, ang mga pinagdaraanan mo,
nasa kabila man ng sa lahat-lahat ng dinaraanan mo, sabi nga na mahalaga huwag ikaw ang makonsensya balang araw di bali na ano po. Kaya kayo, mahirap. Mayroon pong. Marami na po akong patotoo. Na sabi nga alam niyo mga kapatid, kung kayo lang ang nasa kalagayan, kumari nga pong siguro talagang matakot na kayo dahil marami na akong patotoo Maraming pasyente rito kaya lang nagkakasakit sa budi nila Hindi po ako nagbibiro. At di ako nang lolo ko sa inyo, di ako nakikipagbiro. Ang totoo yan. Nagkasakit sila sa puso, nagkasakit sila sa... ayoko na sabihin, hindi ko kayo tinatakot. Ano po? Ang ibig ko lamang pong ipabatid sa inyo, totoo po lahat ng nasa banal na aklat. Talagang kapag konsensya mo na umiral, talagang sakit ang dulot niyan. Parang wag po tayong makonsensya. Hindi nyo naman po alam yan hindi naman agad kayo sisingilin sabi ng Ama. Ang pagdatal po pala ng pagbawi ng ayaw ng pabigkas sapat na daw kayo na magnilay emphasize mo man ang isa-isa hindi naman naiintindihan pagkatalikod ganun pa rin wala ang kwenta ano po naranasan nyo na po ba'y nag-iisa masarap pong mag-isa ako po naranasan ko ilang kahapon udas nasa patay sila lahat mula po kasi no anniversary dahil 40 days nga po ng aking biyanan excuse sabi ng tao at pagkatapos mag-uundas unang taon na undas pagbalik-balik balik na naman siyempre po wala naman kaming pera para magbalik-balik hindi naman po ako pwedeng magyabang sa inyo yun lang pang gasolina pinoproblema bakit po nakakahiya po ba yung magtapat mayabang kami pag sinabi ko sige balik na lang kayo hindi po konsumo estimatein mo yan sabi ko wag na kayong umuwi hanggang undas na kayo dyan sinong kasama mo kasama ko ang Diyos nagmisyon 28 umalis anong oras dumating past 3 na ako lumabas nung Webes diba kasi dumating po kami mag-aalas 3 na magbibis pa ako gagayak pa yung aking sutana gagayak po siyempre po alangan naman pagdating ko sinuklob ko ito tapos lumabas na akong tumakbo hindi yata ganun hindi yata tama yun ano po siyempre magko-concentrate ka pa anong oras ako nakalabas at nakita niyo po ba yung tumumbang babae dito na inalihan ng demonyo na anong oras yun umalis kaya anong pumasok ako nagbibigil kayo magsi-6 na yon ano sabi ko Panginoon masarap palang mag-isa na sa dating buhay ko po pagkatao ba't ko binabahagi hindi ko po kaya yung ganon kung nasa ang pamilya ko nandoon kailangan din ako di po ba pero kapag nasa Diyos ka pala bakit wala kang guni-guni wala kang iniisip na wala lang basta wala lang di sa madaling salita po wala ka ng kasama Sabado wala nang gawain sinamantala naman po dahil walang gawain gabihin man sinamahan ko dumating kami mag-aalas 11 na may get ng gabi sa madaling salita linggo yan aalis na silang lahat ako na lang mag-isa alam niyo po habang nasa adoration ako parang binalik lang ng Panginoon ng ako yung unang magputi wala akong kaulayaw kundi si Lord of Pardon na nag-iisa ako sa adoration kasi alam niyo po ba ba't binabalik itong binabahagi minsan gusto ko nang tumigil lang po ipa-flashback lahat ng Ama yan pina-flashback niya lahat sayang anak bakit ka makikinig sa
Mahirap po. Kung minsan totoo sinasabi mo, sabi pa ng iba. Hindi po ba yung gumagano si Satanas? O, di po ba? Ayaw naman tanggapin hindi sila sa Satanas. Ba't po ba ganon? O, sige po. Tanong ko po sa inyo. Hindi ko po pinapahalagahan ang sarili ko. Ano po? Payag po ba kayong tumigil na ako? Ikaw, payag. Ikaw, payag. Kayo, payag. Salamat sa Diyos. Ayaw niya rin eh. Bakit po? Kahapon habang nag-iisa ako, nasa adoration. Siguro hindi ako naglingkod, di ko dadanasin ito, sabi ko. Kung paano tinutulusan ng kandila yung mga patay. Ako naman po, sabi ko sa Ama, Ama, pabatid mo sa mga buhay na balang araw sila rin tutulusan ng kandila. Bakit hindi pa nila makita yung katotohanan? At yung mga nagpapakatotoo, sinasabing hindi totoo. Bakit di po pala kami totoo? Bakit ganun po, Ama? Kayo po ba? Payag kayong hindi totoo gawain ito? Mga kapatid, kundi lang po sa Panginoon, ay madali kang matangay, ano? Pero salamat sa Ama. Ang hirap. Alam niyo po ba? Bago ako lumabas, ayoko lumabas eh. Sinong patotoo? Kasama ko yan eh. Ayaw, kasama ko sila eh. Hanggat hindi dumaratal sa akin yung lumuwal ka na. Mula sa simula po, kung papaano noon na ayaw ko na rin, lumuwal ka na anak, lumuwal ka na. Hindi ko po alam yan, salitang lumuwal na yan. Kala ko noon eh, ano yung lumuwal? Lumabas ka na. Yun ang ibig sabihin nun, lumabas ka na. Alam niyo po, ayan, yan, bakod na yan, bakod dyan. Diyan nakaupo yung mga pasyente. Ito po kasi bahay namin dati. Diyan nakaupo ang mga pasyente. Ang sabi sa akin yun, unang marinig ko yung lumuwal na yun. Anak, lumuwal ka na, Eka. Ayoko na po. Ano po ba yung lumuwal? Sabi ko, sutil po, sutil. Lumabas ka na, Eka. Ayoko na po, demonyo pala ako, luka-luka. Ayoko na po, ayoko na po. Pasubali ko. Ano na naman yung pasubali? Matakot na po kayo pag pinapasubalian na kayo ng Diyos. Baka kung magpapatuloy kayo sa pasubali na yan, ewan ko lang po, ano, sapagkat hindi naman po nagsasalita ng pasubali si Satanas eh. At yun ang pagkakaiba ng pagsasalita niya. Sadya pong napakahirap labanan eh. Yung ba makipagtotoo kang tapat na lahat ng lakas bigay mo na. Nagagawa mo nga ang talikuran ng pamilya mo eh. Nagagawa mo nga ang malayo sa pamilya mo. Tapos masasabing ganon. Hindi naman pwedeng patanaw mo ng utang na loob yan sa kapwa mo. Ginusto mo yan, di ba? Kaya hindi ko po pinatatanaw ng utang na loob ito. Ginusto ko ito dahil nasiyahan ako, natuwa ako, nagalak ako. Dahil sa loob ng 14 na taon, hindi ko na dinanas ang dinaranas ko noon na kung sumakit ang ulo ko'y halos iumpog ko. Bakit? Kasi po marami tayong pangarap eh. Kung hindi mo pala kapalaran, masisiraan ka lang ng ulo. Salamat, di ako nasiraan ng ulo. Bakit po? Sapagkat katulad nyo, nangangarap ako noon na nang sabihin na pag nagkaroon ka ako ng ganito tama na. Nung nagkaroon hindi pa rin pala tama na. Nung nagkaroon ka akong ganito, tama na. Hindi pa rin pala. Sinungaling po tayo, di po ba? Sasama ko sarili ko. Bilang tao, sinungaling tayo.
Sasabihin natin, pag nasa pagkatao tayo, pag nagkaroon ako ng ganito, tama na. Hindi totoo yun. Ganyan po ako noon. Sapagkat wala kang ang kasiyahan, wala kang kakontentuhan. Kaya ang sakit ng ulo mo, nagmumula sa kakaisip mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya ang pagtaas ng presyon mo, nagmumula sa galit mo. Ba't ka nagagalit? Siyempre, pagpagod ka. Ayaw mo yung may nagtatanong sa'yo. Ayaw mo yung may nagkumakausap sa'yo. Pag mayroon kang iniisip, di ba? Kaya noon, pag nagtatanong yung mga anak, hindi nyo ba alam na pagod na ako? Bakit binabalik ito? Tandaan po ninyo lahat ng binabaybay ngayong istorya, meron sa inyo ditong ganyan. Kala nyo, tao lang nagkukwento. Magnilay kayo. Pag pagod na kayo, sisigaw kayo. Bakit? Irritable kayo eh. Naiirita kayo dahil sa inis ninyo, sisigaw na. Magagalit na. Saan nagmumula pagtaas ng presyon nyo? Saan nagmumula pagsakit ng batok nyo? Saan nagmumula paninikip ng dibdib nyo? Di ba sa marami kayong iniisip at marami kayong gusto? Mga mahal, magpakatotoo. Hindi ito kayang aminin bilang tao, ngunit ang Espiritu Santo kayang ibigay sa inyo ang katapatan at katotohanan, kaya tanggapin ninyo ng sagay makalaya ang bawat isa. At hindi naman aaminin. Kasalanan mo kasi kaya nag-iisip ako eh. Bakit? Kung di ba kagustuhan ng Diyos, magaganap? Tandaan po ninyo, wala kayong dapat sisihin ang kapwa niyo tao kapag may nangyayari sa buhay niyo. Sapagkat kung di kalooban ng Ama, hindi mangyayari yan. Hahadlangan at hahadlangan yan. Buhay ba ang Ama? Maliban, nagnakaw ka, ginusto mo yan. Nang snatch ka, ginusto mo yan. Hindi yan kalooban ng Ama. Subalit yung mga nagaganap sa buhay ninyo na pagdalisay, at yung mga pinagdaraanan nyo lahat sa buhay, alam ng Ama yan. Hindi nalihim yan sa Kanya. Paano kayo makakalaya kung yung magpapalaya ay ayaw nyong paging dapatin, magpakatutot, maging tapat? Nagpapakatapat ang kapwa nyo, nagpapadulog kayo, katulad halimbawa, pa-bless nga po nito, kasi po mag-e-exam ang anak ko. Oh, nasaan ang anak mo? Busy po eka. Yung iba nga nasa malayo. Pagkatapos, pag nabigo, pag hindi natanggap, pag hindi nadaig at nanalo, hindi nakapasa, hindi totoo yan nga po kuntsing na yan. Siya ba nagbibigay ng tama? Si kuntsing ba nagpapabigay ng, hoy, papasa ka sa board exam. Subalit, subukan ninyo, magpakatotoo kayo. Magpakatapat kayo. Wala namang magsasakripisyo kung walang nakadama ng totoo eh. Walang magsasakripisyo kung walang nakadama ng pag-ibig ng Ama. Walang nakadama ng pag-ibig at pagmamahal ng Ama kung walang Diyos Ama at walang tao. Kung nasa ibang bansa kayo, maari pa. Sapagkat malayo nga kayo at di kayo makauuwi pagdaka, mahal ang pamasahe at marami pang aasikasuing papeles. Subalit kung narito ka sa Pilipinas, nasa ututan ka lang. Sabi ng tao, makikiutot lang ako. Pwede. Sapagkat tricycle naaabot, bisikleta naaabot, jeep maaabot, Honda maaabot, bus maaabot, bus na tinatawag. Bakit hindi? Dahil yun ang pagiging totoong hindi totoo. Na sinasabing totoo, naniniwala ako, pero hindi totoo. Madadaya nyo ba ang Diyos? Mga mahal, subalit gayon pa man, at kung nakita ng Ama, ang dahilan ay totoong-totoo, kasi po hindi makaalis, ganito po. At ikaw naman na may daladalay, tapat at totoo, pagbibigyan kayo, di ba? Tandaan ninyo, gaano man kasidi ang pagmananasa at pagkagusto ng tao, kung hindi kalooban ng Ama, hindi pa nangyayari. Ngunit kapag kalooban niya, wala ka mang iniisip, dumarating. Mga minamahal, huwag kayong manghihingi ng balato, ano? Kasi wala na eh. Sa aking pag-iisa, na nag-iisa ako, nananalangin ako sa Ama, at nag-iisa ako, wala akong iniisip. Alam niyo po, katagal ko nandito mataya sa weteng. Bakit po ga?
Nung paalis ito, tumaya. May tumaya. Sabi nung mga kapatid na nagpapakobra, ikaw po tataya. O sige nga kako, ilagay mo nga yan. Tsaka na ako natulog. Nahiga ako. Nakikinig ako mensahe. Wala pong internet, hindi ako makapag-Facebook, hindi ako makapag-Viber. Gusto mo akong mapahinga talaga, ama. Magkano kataya? O sige kako, bahala ka na. Tumbok. Binigyan ko ng 25. Sabi niya, 15-10. Tumbok! Natumbok ka! Sabi ko, aba ama! Salamat! Masarap ang nag-iisa. Kaya lang po, dahil sa katuwaan, siyempre, at saka binigay ng libre, pamigay ng libre, natira sa akin, 4,000. Buhay ba ang Diyos? Ang sarap! Ang sarap! Sabi ko, yun ang biyayang hindi inaasahan. Alam niyo po ba? At talagang tatama ka, o nga naman. Hindi ko sinasadya ba? Sabi ko lang, sige, bahala ka. Saka na ako umalis. Umalis na rin siya. Eto na. Nung ako, wala po akong kasama. Labas-masok ako dito. Labas-masok. Maglilinis ako. Pinasakit ang tuhod ko. Ayaw ako magtrabaho. Sabi ko, itataas ko po kamay ko. Hindi ako nagsisinungaling. Para lang maakit ko kayo. Para lang matuwa kayo. Bakit? Babayaran niyo ba ako? Hindi naman ako komedyante. Totoo lang po. Dahil may mensahe po. Yung minsan pinakamimithi mo. Taya ka ng taya, lugi ka naman ng lugi. Araw-araw tumataya ka, pati pambili mong bagong nawawala. Di ka tumatama. Yun hiniram ko nga lang Sige ka, kung mamaya babayaran. Abay, buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, pumasok ako kay Lord of Pardon. Diyos ko, Panginoon, kahit sa wedding po galing, maraming salamat po. Salamat po, kako. Sabi nung obrador, wala na kang natira sa'yo. Bayaan mo na, ang saya ko, kako. Ang saya. Di po ba? Yun ang hindi inaasahan. Yung iba tumatama, sinisikreto pa kasi may balato daw. Ako po hindi. May binigyan ako. Nakita niya yung 1,000 barya, sinisilid ko dun sa, sabi niya, sabi ko, ano po ba ito? Basta kako. Saan po ito? Basta kako sa'yo. Ba't karami mong tanong, kako? Basta kako tanggapin mo pag binibigay sa'yo. Ibig sabihin, bukal. Ayoko nagbibigay ng di totoo Di po ba? Minamahal. Ano po ibig sabihin? Tingnan niyo po. Hindi ka nalumbay. Kasi sa pag-iisa mo, ang Diyos ang kasama mo, binigyan ka ng di mo inaasahan. Nag-text po ako. Sa kabiyak ng puso, purihin ang Ama. Sabi ko, tumama ako sa weteng. Huwag mo sasabihin sa mga anak mo, ibabanding ko kayo. Sabi ko, bandang huli po babanding 4,000 na lang. Paano? Di bali po. Kaya sabi ko, Diyos ko, paano po bang may papaliwanag ang kahiwagaan mo? Ayaw nga po nilang tingnan dahil may problema sila Kasi po ang nakikita natin ang problema Alisin nyo muna yung problema. Ang tingnan nyo yung ginagawang mabuti ng Ama at kabutihan niya. At pagtiwalaan nyo yung magagawa niya na napakahiwaga, napaka-imposible. Ayaw po kasing paniwalaan yung hiwaga at napaka-imposible. Tama, bilang tao, napakahirap paniwalaan. Bilang tao, napakahirap tanggapin. Kapag dumarating yan bilang tao, ang sabi lang ng Ama, kapag nababahala ka na at nag-aalinlangan, hindi na sa akin yan, kay Satanas. Pipihitin na yung isip mo. Oo nga bakit nga nag-aalinlangan ako, ba't nagbabahala ako? Dapat ganon. Alam niyo po, wala namang magaling na dalubhasang mangangaral Lahat po ng tao,
na marunong mangaral, ginagamit lang. Kaya lamang ang iba magaling magsalita, ayaw sa gawa. Yan po ang kasalanang malaki. Yung napakagaling mong magsalita, hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo. Sapagkat, habang marami kang sinasabi, habang marami kang sinasakop, marami kang pananagutan sa Ama. Kaya ayaw ko po, kung hindi ko kaya, sasabihin ko, Panginoon, hindi ko kaya, wag mo ibigay sa akin, hindi ko kaya. Kaya ikaw, tigisa kayo. Para magtigisa kayo, maging isa sa pananampalataya. Lumakad ka na naman. Nako. Alam niyo po, kapag may sinabihan ng Espiritu na lumakad ka, pinakikita po yun, makakalakad siya. Kung ang nagpapakita naman po si Satanas, hindi niya pakikita yun. Tatakutin ka pa nga eh. May kukwento po ako, bago kami lumabas, kaya nga ako po ay natagalan at lalo pong nag-alab ngayon ang aking paninindigan. Alam mo ba, Apo, meron po ako napanood. Hindi daw niya alam kung ano nagbigay sa kanya. Ang sabi daw sa kanya, hindi niya ngayon alam sabihin, pero si Duwende daw po, ang sabi niya. Ang sabi daw niya, hindi ko nga po alam ngayon kung sino nagbigay sa akin. Ba't hindi mo alam? Ang sabi daw sa kanya, binigay ko yan ng libre. Ang gamot ka ng libre. Huwag kang tatanggap kahit ano. Nagugutom na yung pamilya. Di pinag-iwanan ng mga pamilya. Ganun po ba ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos. Ang sabi niya, anak, sumunod ka sa akin at ako bahala sa inyo. Kaya ngayon, kayong mga sumusunod na totoo, pinabayaan ba kayo? Kayo, pinabayaan ba kayo? Pinabayaan ba kayo? Pinabayaan ba kayo? Napabayaan ba kayo? Sa makatwid, hindi demonyo nagbigay sa inyo. Yan ang pawang katotohanan. At ngayon, nang sinabi daw niya, ayaw niya na. Pumunta na sa kanyang mga anak, sa mga pamilya niya. Pinagkasakit daw lahat yung mga anak niya. At siya sinakal. Yan, lumabas na ang katotohanan, demonyo na nga. Mga minamahal, tandaan ninyo, ang Diyos sa inyong mga pighati, siyang galak. Ang Diyos sa inyong kahinaan, siyang lakas. Sapagkat, kailanman hindi nyo dapat tanggapin ang dulot ng duwende. Sapagkat ang duwende ay laman lupa. Manlilin lang. Ngunit ang Diyos na kataas-taasan ay dapat ninyong kilalanin at tanggapin sapagkat di nyo man siya nakikita, nagagawa niya sa inyo ang mabutit, binibigyan niya sa inyo ang nararapat. Mga mahal, diyan nyo napapatotohanan saan ba nagmula ang inyong tinanggap. Saan ba nagmula ang inyong tatanggapin? Sino ba ang tinanggap ninyo at ano ba ang tinatanggap nyo? Masusuri ninyo sapagkat kayo mismo bibigyan niya ng unawa at pandama para gawin ninyo ang tama at marapat, hindi para ibulid kayo sa hindi tama at hindi tumpak. Buhay ba nga ma? Kaya kapag may lumalapit na duwende sa inyo, sabihin nyo, ayoko! Kahit na ano pang sabihin sa inyo, sapagkat hindi dapat makatulad at tularan ng sa Ama. Iba ang Espiritu, iba ang duwende. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, at ang ginagawa ng duwende, Espiritu rin. Tao, pakatandaan ninyo, ganang katauhay di mababaybay ito. Ganang pagkatao din may sisiwalat ito. Ganang hindi nyo nakita. Kung nasumpungan nyo ang daan ng katotohanan, masisiyahan kayo. Pagkatapos ng hirap ginawa, pagkatapos ng lumbay galak, pagkatapos ng dilim liwanag, pagkatapos ng patuloy na tamis na, yaong natapos na, yamang natapos na, ang pakla, asim,
pait. Lamang habang pinagdaraanan nyo yaon, masasabi nyo ngang mahirap. Ngunit kaakibat nyo sa tuwinang Ama, pakatandaan ninyo ang tinuran. Ako ang sandigang batong walang katibagan at ang aking pamatok ay sa inyo iaalay. Ako ang inyong pamatok. Kaya, kung siyang pamatok nyo at sandigan, di nga ba kayo titindig? Bagamat mabuhay, titibay at tatatag pa rin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Yan ang Diyos. Hindi ka pwedeng maglihim. Bobunyag ka niya. Kaya, yung tumama ng wete, mamalato kaya. Buhay ba ang Diyos? Alam kong ang tagal. Ang tagal kapag may hinihintay kayo. Ngunit huwag kayong mainip nang di kayo mabagot. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Ama? Sadyang buhay ang Diyos at tunay na magagawa niya ang lahat. Lamang, totoong-totoo naman, kung bilang tao ka, marupok ka, mahina ka, maaring sumuko ka, ngunit alalahanin niyo po sa tuwina, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, kaya lagi niyo pong panaligan. Darating yung parang ayaw mo na, gumugupo ka na, nagugupo ka na, ngunit alalahanin niyo po yung sinabi na, hindi sa Ama yan. Alam niyo po, yan lang ang nagpapatibay at nagpapatatag. Yung anak, tandaan mo, ang kagulumihanan na hindi sa akin, ang pag-aalinlangan ay hindi sa akin, ang pagkatakot ay hindi sa akin, ang pagkagalit ay hindi sa akin, ang pagkalungkot ay hindi sa akin,
Ang kawalan ng pag-asa ay hindi sa akin. Yan lang po ang humuhugot. Yan lang po ang paghugutan natin ng lakas. Kaya kayo, samantalahin yung lakas na pinahiram sa inyo ng Ama. Samantalahin niyo yung buhay na nasa inyo. Samantalahin niyo lahat yung pahiram na nasa inyo. O di po ba? Yun lang ang doble na nakapa. Kumusta ka na? Tingnan nga natin. Buhay ang Ama. Kumukulubot na. Ibig sabihin nun, napaparam na yung... Gusto mo ba pakita natin sa kanila? Wag na, tsaka na lang. Baka matakot sila. Sa totoo lang, bilang tao, sabi ko sa kanya nung una, "Uy, ano po? Ano? Pares pala tayo." Sabi ko, "Nako, oh, di ba, lumaban? Kasi may diabetes ka eh. Kaya, paano yon? Kasi po pag may diabetes ang tao, matagal talaga maghilom ang sugat. Lalo na kung tumataas. Eh, likod pa yan. Kaya sabi ko, dali mo na sa doktor. Dali mo na. Eh, sisihin pa ako. Di po ba? Subalit salamat sa Ama sa tuwing mayroong mga dapat ay pakita siyang makapangyarihan siya, pinatitibay naman yung pasyente para may magpatotoo na ang Diyos ay buhay. Kundi siya pinagtibay, kung sinabi niyang, sige po, o kaya babalik na, eh sino magpapatotoo? No, tingnan niyo po, alam niyo po ba kung ano mga lumalabas sa likod niya? Ay, hindi ko nasasabihin. Ano, o kumusta ka na? Handa ka na ba? Handa na daw siya. Tumakbo. Anak, napakapalad mo. Tumayo ka nga. Dapat akayin mo na siya. Ano? Bayan mo. Sa kabila ng iyong mga pinagdaraan ng dosa eh, pasalamat ka sa Ama. Pinasasaya ka niya. Huwag kang malumbay sa buhay mo. Mapalad nga kayo. Siya, mapalad ka rin. Naglalakad lang po yan. Mula Suliban hanggang dito. Kung maswerte siya pagka may nagsakay sa kanya. Siyempre, sino naman ang magsasakay sa kanya kung di siya kilala? Eh, sa panahon ngayon, takot na takot ka talaga bilang tao. Di ba? Takot na takot ang kapwa-tao kahit na nakikita nila na pasyente. Oh, eka, mamaya eh. Bakit po? Kaya nga. Bakit nga kaya? Kung minsan kinatatakutan ka ng kapwa mo dahil doon sa ginagawa mong mali, wala po bang karapatan magbago yung masama? Dapat naman bigyan ng pagkakataong magbago yung masasama. Sapagkat may pagbabago, kung walang masama, walang magsisisi. Walang magbabalik loob. Kaya lamang, mahirap nga ang pagtiwalaan ng mga tao. Yan ang salitang tao. Ngunit, ang salita ng Ama, ako pagtiwalaan ninyo, magagawa ko ang mahirap para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Naunawaan nyo ba ang mensahe? Nakita nyo na ang daan ng katotohanan? Alam nyo na kung ano ang dulot sa inyo? Yan, ang pakatandaan ninyo. Ang bawat araw ay kasiya-siya. Ang bawat araw ay kay galak-galak. Kapag kayo ay nagkakapanabikan sa bawat isa, ang Ama ang buhay na naghahari sa puso ninyo, di ba't masaya? Kaya bawat araw, mag-asawa, mag-ina, mag-ama, mag-anak, magkakaibigan, hindi magkakamag-anak, hindi magkakaibigan, walang kaano-ano, dapat manabik na magmahal sapagkat ang Ama ay mapagmahal. Pagpalain kayo. May tanong kayo? Wala kayong tatanong? Huwag kayong hingin balato sa akin, wala na po ako ng balato. Ang sarap ano? Biro mo?
Hindi inaasahan. Nagkaroon ako ng, magkano ba yung 10,000 pa. Ay, sabi ko, Diyos ko, ma, 10, 5 daliri. Galing. Kaya lang, kaya ganon. Ay, ba yung binalihan ko? Ay, buhay po ba ang Diyos? Pero alam niyo po ba, sabi nga, pakinggan niyo po yung natutunan ko salita. Nagmula sa weteng, kay daling gastahin. Nagmula sa weteng, kay daling gastahin. Oo nga naman, nakarima pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung mga nawili sa weteng, pagkatapos tumama, tayab ang bangka, wala na rin silang. Ano? Po, kapag nawili ka pala, talagang, siyempre, nanalo ka. Makikipagsapalaran ka uli, nanalo. Hindi ka na pinagbigyan. Wag na po kayo, ay, naku, baka magalit sa akin yung magkukobrador. Tsambahan lang, di ba? Yan ang patutuo ng Ama. Tsambahan. Tsambahan. Kapag ginusto, parang rueda. Yung ruleta, di ba pag may nagpapano, pag kayang tinamaan mo, sige ka, pag yung number dyan, panalo kaya ka ng ganito, paikot ka ng paikot, tinachat pa mo, ginaganyan mo pa. Lumagpas, wala kang tinamaan. Pero pag halimbawa, ginanyan mo lang, may gustong tumama, tinatama. Ganyan lang. Parang yung sa mga tumatama. Yung mga nakapasa sa board exam. Tama ba itong binabahagi na ito? Computerized. Naka-computer yan. Kapag swerte ka, check. Ako po, hindi ko pa nakita yan, ha? Kaya lamang, binaybay, pinakita sa akin. Huwag niyo naman sabihin na alam ko lahat. Hindi ko naman po alam lahat. At wala akong kaalam-alam. Wala po akong alam kapag pinabatid lang. Kaya huwag kayong matakot. At huwag naman kayong magtawa. Totoo kaya yon? Hindi ko naman alam yan. Wala akong alam. Ang Diyos ang nakakalam. Kaya hamakin niyo man ako. Wala rin akong alam. Bahala ang Diyos sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Saan kayo pagpapalain? Anong gusto niyong pagpapala? Napakahalaga. Kapag ang spiritual na pagpapala ay nasa inyo, kasunod na ang sapagkat lagi ka nang may pag-asa, lagi ka nang umaasa, lagi ka nang may galak, kahit hindi pa nangyayari. Kapag hindi pa nangyayari, nandyan yung paghina ng loob mo, nandyan yung panghinaan ka ng loob. Subalit lagi niyo pong tatandaan, walang may gusto at di gusto ng Ama ng bawat anak niya mapahamak at lumuha na lamang habang panahon. Kaya dahil sa inasumpungan at masusumpungan pa, patuloy niya ibibigay ang galak sa tuwina. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga minamahal ko.